nyo kung ano yung sasabihin ko. Ano yung una yung narinig? Ano muna yung naiisip kapag narinig nyo yung tanging yaman? Tanging yaman. Kanta, diba? Kanta yung tanging yaman. Tapos yung tanging yaman about sa family siya. So kami, kapag sinasabi namin yung tanging yaman, ibig sabihin na nagkaroon ng drama sa pamilya. Parang kapag may nag-away na magkapatid, nagsabutan na magulang, sabi namin tanging yaman. So yun yung ano namin, tanging yaman. So yung babahagi ko ngayong gabi ay tungkol sa aking tanging yaman experience with my nanay. So meron kaming tanging yaman experience sa nanay. Pero bago yun, gusto ko munang i-share sa inyo yung pananaw ko about sa tema natin ngayon, diploma at medalya. Bago yung tanging yaman experience namin ni nanay, ang pananaw ko about diploma at medalya ay una, anak ako ng teacher, kaya dapat palagi akong nasa top 10 at may medal tuwing recognition day. So lagi nasa isip ko yun. Pangalawa kong paniniwala, kailangan ako maging kagaya ng ate ko na nakagraduate, may diploma, at yung graduation ay gaganapin sa PICC. So yun yung pangarap ko, pangalawa. Pangatlo kong paniniwala, ang diploma at ang medalya ang tanging makakapagpasaya kay nanay at tatay. So yun, tatlong pananaw. So ngayon, bago ko ulit sabihin yung tanging yaman experience ko, i-share ko sa inyo kung paano kami pinalaki ng nanay at tatay ko. Sa amin, kapag nag-aaral ka, itatrato ka nila na prinsesa. Ibig sabihin, hindi ka maghuhugas ng plato, hindi ka maglalaba, kasi mag-aaral ka lang kasi estudyante ka eh. Meron kami, so simula nung pagkabata namin, meron kami kasama sa bahay. Kaya yung family namin pinaki ka namin crisis. So nawalan din ng pambayad sa kasama sa bahay. Si nanay ito yung lumen. Nanay, siya yung tagahugas ng plato, siya yung tagalaba, siya yung tagapamalansya. Siyempre, kami buhay prinsesa talaga. Tapos, isa pang assignment ni nanay, siya yung nagsisipi naming alarm clock. Kasi kami nag-aral ako sa Maynila. Ang klase ko, 7:30, kagaya ni Arian, 5:30. Pag 7:30 ang klase ko, yung nag-aaral sa Maynila, anong oras tayo dapat umaalis? 5:30 pa lang, di ba? Dapat nakasakay ka na ng FX o kaya nakasakay ka na sa bus. So isang araw, bigla na lang ako nagising, 6:30 na, klase ko, 7:30. Pagbaga ako sa, galing sa kwarto, nagalit ako kay nanay. Sabi ko, pinipilihan ko, isingin niyo ako ng maaga, may pasok ako. Ganon. Si nanay, mga siya nagising, kaya lang naglalaba. Ang sabi sa akin ni nanay, grabe ka kung sagot-sagutin mo ako. Hindi ka ba nagtatrabaho, hindi ka ba nagbibigay sa akin ng pera, ganyan mo na ako sagot-sagutin. Paano pa kaya, kapag nagbigay ka na sa akin ng sahod, lalo mo na akong minaliit. Kapag nakagraduate ka na, hindi kita kailangan. Magsalit ka, bahala ka sa buhay mo. Yun yung sabi niya. Alam niyo, yung umaga na yung parang napag-isip-isip, kaya nga ako nag-aaral eh. Kaya ako gusto magkaroon ng medal, kaya ako gusto magka-diploma. Kasi gusto ko mapasaya si nanay. Pero hindi ko na-realize na dahil sa kagustuhan ko magkaroon ng material na bagay, di pa pala yung nagiging trato sa nanay ko. Imbis na nagpapakaanak ako, nagpapakaprinsesa ako. So simula ng araw na yun, pagkatapos ng araw na yun, iniba ko yung style ko. Hindi na ako yung kagaya ng Sheila dati na driven, na magkaroon ng medalya, na magkaroon ng diploma, to make her happy. Pero hindi naman ako naging niloko. Parang pag umuwi ako sa bahay, nag-aaral pa ako, saka nagtatrabaho na rin. Bibili ako niyan ng agawang manit. Tapos, pagdating ko sa bahay, bibili ko sa kanya, alubong. Tapos, di ba, lagi na kami pinaghuhugas ng plato, siya yung naghahanda ng pagkusal namin. Inaral ko magtimpla ng kape. Inaral ko na pagsilbihan siya. Nag-iba, parang nag-iba yung pananaw ko na hindi
ngayon makakapagpasaya sa magulang natin. Pero, kung paano natin sila mamahalin, aarugain at pagkagalangin, paano sila pagkagalak, pag-aarugaan, at pagmamahal. Sino nakalog ito ng itik sa mana ng uman? Diba? Ang pinakagusto ko doon, yung speech ng tatay ni Miggy. Ang sabi ng tatay ni Miggy, ang gusto lang daw niya kay Miggy yung maging a good man. Hindi raw niya kailangan ng best na anak. Kasi daw, kapag gusto natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuti. So gusto ko ngayon tanungin yung mga bata, mga kabataan. Pareho mo rin makita na ang akala mo material na bagay makakapagpasaya sa magulang natin. Kaya pwede natin silang, kanya mo ko ng damit. Kasi na yung kape ko, pwede natin silang basis-basisin kasi may medal ako, graduate na ako, o sasahod na ako next month, so pwede makita mo kung saan. Sa mga magulang, ito naman yung iniiwang kong tanong. Ano ba yung hinahangat natin sa mga anak natin? Magiging proud na tayo, ikakanangal ba natin sila kapag meron silang uuwi medalya o diploma, o mas magiging masaya tayo bilang mga magulang kapag yung mga anak natin ay lumaking mabuti. Ang sabi na ulit ng tatay ni Miggy, kapag inahangad natin maging magaling, nakakalimutan natin maging mabuti. So ayun lang, gusto ko lang ibalin yung paniniwala na ang akala siguro ng iba, medals, diploma, pera. Kapag nagsimula tayo maging mabuti sa mga magulang natin, it follows. Matupad din natin yung mga kagustuhan natin kapag naging mabuti tayo na. Ayun lang, maraming salamat.